Pero hindi mo na kailangan kalendaryo dun. Kasi hindi ka na conscious sa time. Hindi ka na conscious sa time. At saka during that time, doon na tayo nagre-reign with Christ. Alam niyo kung sino yung pamumunuan natin? Kung sino yung masasakupan natin? Sino? Yung galing sa tribulation na nabuhay. Pumasok sa millennium. Tayong resurrected body, maghahari kasama ni Kristo. Oh, ang ganda ng prophecy. Of course, hindi yun yung topic natin. So, it is a period in eternity. At pagka tayo ay napalaya na dito sa laman na ito, papalitan niya, magiging glorious. Verse 23. Verse 22. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Verse 23. And not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. That's the rapture. For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? Verse 25, ito na. But if we hope for what we see not, then we with patience wait for it. Look at verse 30. Let's jump to verse 30. Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. Ano yung final stage before eternity? Glorification. Malapit na ba yan? You tell me. Kita na ba lahat ng signs? Ano pang sign na hinihintay mo? Andiyan na lahat eh. Kumakatok na eh. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Pero malapit na ba? You tell me. Malapit na. So it's a person of sovereignty, period in eternity. Glory is also a place in the heavenlies. It is a place in the heavenlies. Hebrews chapter 2, verse 9 to 11. Hebrews chapter 2. Nine to 11. A place in the heavenlies. Hebrews 2, 9 to 11. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of death crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for everyone. And it became him for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto where? Unto glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. So yung glory na binanggit dyan, saan niya dadalhin? Saan? Sa langit. For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all one, for which cause he is not ashamed to call them brethren. Kung sino yung papasok sa kaluwalhatian? Sino yung mga kasama ng Panginoon sa kanyang kaharian? Sino? Yung ginawa niyang anak. Mga kapatid. Ito yung sinasabi kanina ni Bernie, relationship. Kaya walang naging Kristiyano dahil sa reliyon. Hindi. Naging Kristiyano ka dahil nagkaroon ka ng relasyon kay Kristo.
Yung anak ka ba ng Diyos? Balikan natin. Look at Revelation chapter 21. Nalagpasan ko na to. Pero Revelation 21, look at verse 27. Revelation 21:27, and there shall in no wise enter into it anything that defileth. We are saved by grace through faith, totoo. Not of works. Pero you cannot be saved without works. Why? Kasi works will prove that you are truly saved. Kasi sino papasok sa langit? Walang makakapasok sa langit na, ano sabi? There shall in no wise enter into it anything that defileth. Neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie. Sino lang yung papasok ng langit? But they which are written in the Lamb's book of life. So, sino to? Balik kayo. Revelation 21, verse 3. Verse 3, 21:3. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. So, sino to? Napapasok na langit? God's people. Look at verse 7. Sino yung papasok ng langit? Those who overcome. Nandiyan ka pa ba? Mawawala ka ba? Kasi sino mag-overcome? Yung magpapatuloy. Magpapatuloy to the end. Why? Kasi there is such a thing as shipwreck. Sino yung masishipwreck? Yung mga nagpapanggap na Kristiyano, pero in reality, they are not. Paano mo malalaman yun? Di sila tatagal. Di sila mananatili. They will come out from us because they were not of us. Sabi sa first John. Sino mananatili? Yung mag-overcome. Sino mag-overcome? Yun yung maghaharing kasama ni Kristo. Sila yung mga anak ng Diyos. Sila yung mag-overcome. And ang sabi rito, He that overcometh shall inherit all things. I will be his God, and he shall be my son. May relasyon ba? Yun yung siguraduhin natin. Hindi tayo makakasama sa gugunawin balang araw. By the way, speaking of gugunawin, look at 2 Peter chapter 3. Malapit na ako matapos. Konti na lang. Ito, Bernie, ito ibig ko sabihin na hindi ako nagmamadali. 2 Peter. Malapit na eh. Para kung eksaktong alas 12, kain na. Di ba? Sino ito gutom na? May saging ako riyan. Tingnan nyo, may in-emphasize kanina si Bernie. Bakit napaka-patient ng Diyos? Bakit hindi siya agad humahatol, hindi siya agad nagpaparusa? You know why? He's giving us the chance to repent. Why? Kasi hindi tayo lahat perfect eh. Kahit Christian ka na, nagkakasala ka pa rin. Tama?
Pero hindi hayaan ng Diyos na mamamatay ka na nabubuhay ka sa kasalanan na yan. Kasi kung Christian ka, magsisisi ka, babalik ka sa Diyos. Hello? Hi! No, na-encourage ako eh. Tignan yung verse 9. Tignan yung verse 9. For the Lord is not slack concerning His promise. What promise? That He will forgive if we repent. As some man counts slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Look at verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise. And the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein, shall be burned up. Look at verse 11. Seeing then that all of these things shall be dissolved. Pakibasa. What manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness? Sino yung sinasabihan? Yung mga anak ng Diyos. Sino yung hindi susunod dyan? Yung anak ng Diablo. 1 John chapter 3 verse 10. Yun yung pagkakaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Yung hindi gumagawa ng katwiran, alam mo na kung kanino siyang anak. Hello? Hi! Kaya hindi ka gumagawa ng katwiran para maging anak. Hindi! Gumagawa ka ng katwiran kasi ikaw ay anak. Kaya kung wala sa katwiran yung ginagawa mo, magtanong ka na, anak ba talaga ako? Hello? Kasi ano gagawin? Pati sa kasalanan na nasa mundo, ano gagawin? Gugunawin. Ang linaw. Look at verse 12. Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Verse 13, nevertheless, we, according to His promise, look for new heaven and the new earth, wherein dwelleth. Kaya ngayon parang pinaghahanda tayo. Bakit? Kasi pupuntahan natin katwiran. Kaya walang papasok na. Are we listening? Mahalaga ba yung pagsisisi? Kailan yung pagsisisi? Kasi kadalasan, pagsisisi ng mundo palaging huli. Tapos na eh. Ito, bago matapos, pinagsisisi tayo ng Diyos. Kasi mali ba magsisi ka, hindi ka papasok. Yun yung malino na intindihan natin dito sa mga talata. Kaya kung Kristiyano ka, mga kapatid, kung Kristiyano ka, magpapakaseryoso ka na. Hindi mo papalampasin ang pagkakataon na mamuhay para sa Panginoon, para balang araw, bilang anak, tayo ay kanyang yayakapin at papapasukin sa kanyang kaharian. Gusto ba natin yun? O baka hanggang ngayon, nag-aalinlangan ka, yayakapin kaya ako ng Diyos? Depende. Baka nga hindi mo makaharap ang Diyos doon sa pupuntahan ng maraming Kristiyano kasi iba pupuntahan mo. Posible ba yun, Pastor? Posible. Baka ano mo nga yung 1 John chapter 3 verse 10? Yan. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. So, hindi ko pa uso yan, ha? Kung may anak ng Diyos, may anak ang sakit pakinggan, no? Ang sino mang hindi,
gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Kumusta ang gawa natin? Ano pinapatunayan ng buhay natin? Tayo ba'y nabubuhay sa liwanag? Tayo ba'y nabubuhay sa katwiran? Tayo ba'y nabubuhay sa katotohanan? O tayo nabubuhay sa kasalanan? Kasi, pwede ka mamili. Kayo hindi magsisisi, magpapatuloy sa kasalanan, alam mo na kung kanino siya. Yun, sino mang hindi gumagawa ng matuwid? Bakit hindi gumagawa ng matuwid? Namumuhay sa liko eh. So, saan siya pupunta? Kasama siya sa gugunawin. Actually, hindi gugunawin in the sense na mawawala, ma-annihilate. Hindi. Pero sinasabi rito na pag ginunaw ang mundo, kasama ang lahat ng kasalanan ng mundo, ang naghihintay doon sa mga ibubulid sa dagat-dagatang impyerno, dagat-dagatang apoy, ay yung lahat ng hindi sumampalataya. Yung mga anak ng... Kasi doon ibubulid yung boss nila eh. So, sama-sama sila. At yun yung goal ng Diablo. Manghatak. Para may makasama siya sa kanyang pupuntahan. Makakasama ka ba niya? Kasi kung di mo tiyak, kung ikaw ay Kristiyano na, kahit sino, lapitan nyo, kausapin nyo, paano ko ba malalaman paano ako maging anak ng Diyos? Kasi walang magic doon sa pagiging anak ng Diyos. Simple lang. John 3:16, kung ikaw ay sasampalataya, kung tatanggapin mo siya at kikilalanin mo siya bilang iyong sarili na pagligtas, ikaw ay maliligtas. Pero kung babaliwalayin mo siya, pare-pareho lang naman yan. Namimira lang yan. Pag ganun tingin mo sa Kristyanismo, isa ka sa mga naliligaw. Kasi hindi mo kinikilala si Kristo bilang sarili tayo pagligtas. So, glory can also be applied to pursuit of maturity. Meron sinabi sa 2 Corinthians 3:18. 2 Corinthians 3:18. But we all with open face, beholding as in the glass, the glory of the Lord. Every time we study God's Word, it is as if we're looking at a glass. And we are beholding the face of the Lord. Every time we study God's Word, every time we meditate upon it, every time we try to learn it, and most especially every time we apply it. Kasi you shall know the truth, and the truth shall set you free. How can you know it without even reading it? How can you know it without even studying it? Kaya every time nakakapakinig tayo, naririnig natin, nababasa natin, at na sisigawan pa kayo. May dahilan yun. Kasi ano yung purpose? We are changed into the same image. I like this. From glory to glory. Alam niyo kung ano ibig sabihin yan? May progress na nangyayari sa buhay ng isang taong nag-aaral ng kanyang salita. Kaya kung nag-aaral ka, nababago ka, na-achieve yung purpose. Ganun pala yun. Mula ngayon, yan na yung susundin ko. We're changed from glory to glory. From one glory to another. Kung ano ka dati, bumait ka na, natuto ka pa, lalo ka pang bumait.
kung magpapatuloy yung ganung sistema, before you know it, perfect ka na pagdating ng rapture. Hello? Bakit? Kasi unti-unting nababago. Kasi hindi naman kailangan biglaan ng pagbabago. Alam niyo kung kailan mabibigla ang pagbabago? Pag nag-rapture na. Everything will be perfect. Hello? Are we excited to go to heaven? Yes. No. Pues, trabahuhin natin. Let's be changed from glory to glory from now on. Masarap lumago. Narinig niyo yung mga patotoo. 3 pa lang yung narinig niyo. May mamaya, may 4 pa yata. Ano yung narinig natin? Ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay nila? Sabi ko, hindi masama magmalaki. Pero ipagmalaki niyo ang Diyos na kumikilo sa buhay niyo. He that glorieth, let him glory in the Lord. Why? Kasi ipinagmamalaki natin kung paano kumikilos at gumagawa ang Panginoon para tayo baguhin. Hello? It's now time for us to be serious sa paglilingkod sa Lord. And every time we study God's Word, it's high time that we be conscious na yung naririnig natin, pang-akin, wag mo ituro sa iba. Ay, hindi akin yan. Kaya ano yan? Ay, kaya ano? Kaya ano? Eh, ano yung para sa'yo? Kawawa ka naman, walang natira sa'yo. Magtira ka naman. Kasi sa totoo lang, yung matututunan natin, para kanino? Para kay pastor? We are changed from glory to glory. Into the same image. Kaninong image? Into the image of His Son, the Lord Jesus Christ. Even by the Spirit of the Lord. Kaya, pag tinatamaan ka ng mensahe, makakaasa ka, Holy Spirit yun. Transforming you, changing you from one glory to another. 1 degree of glory, 1 degree of godliness to another degree of the same godliness. May pag-asenso baga. May pagbabago baga. Kung ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, walang makitang pagbabago sa'yo, something is terribly wrong. Hello? Kasi by now, may nabago na dapat sa'yo. Nabago na lahat eh. Ikaw na lang hindi. Eh balang araw, babaguhin ng Lord ang lahat. O saan ka lulugar? Kaya napakalaga ng pagsisisi. Bakit? Kasi yun yung simula ng pagbabago. Pag sinabi mo, mali ito, titigilan ko na ito. Hindi nakakatulong. Glory in pursuit of maturity. We ought to give it more earnest heed. Look at 1 Corinthians, last verse. 1 Corinthians chapter 15. Verse 15. 1 Corinthians 15. Into the same image we are changed from glory to glory. Don't miss that. Now I say this, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither that corruption inherit incorruption. Kaya kailangan tayong palitan eh. Kaya kailangan tayong i-glorify. Bakit? Kasi flesh and blood cannot inherit. Hindi tayo pwedeng pumasok sa langit na nandito sa katawan lupan to. Hindi. Kailangan tayong palitan. Why? Kasi sinful to eh. In fact, itong dahilan, ba't tayo nagkakasala? Yung hilig na naman. Kaya yung mga 3 uri ng kasalanan eh. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Saan siya nag-exist? Saan? Sa flesh. Verse 51. Behold, I show you a mystery, we shall not all sleep. We will not all die. Isang common denominator ng Christians, hindi man tayo lahat mamatay, may mananatiling buhay sa pagbabalik ng Panginoon, tayo ibabaguhin. We shall all be changed.
Yung kaninang sinabi, we are being changed from glory to glory. Tama? Yun yung everyday growth in spirituality. Pero ito is our glory. When the Lord shall transform us to take us home to be with Him. Malapit na yan. So, pwedeng mamaya yan paglabas natin. Pwedeng bukas yan. Yung magse-celebrate ng birthday sa Lunes, baka hindi na kayo abutan. Yun na lang hinihintay natin eh. Ano pa ba hinihintay natin? Kaya yung nadidismaya ka na, sobrang frustrated ka na sa nangyayari sa mundo, nangyayari sa gobyerno. Pag natin tutignan, huwag natin pagtuunan ng pansin yan. Ituon natin. Ubusin mo panahon mo sa paglilingkod sa Lord. Tignan mo, matutuwa ka. Kasi makikita mo, gumagawa ang Lord sa buhay mo. Hindi ikaw, kundi siya. Amen? Amen. Iba yung kasiyahan na naglilingkod ka na may fulfillment sa puso mo. Bakit? Kasi alam mo, yung ginawa mo, hindi mo wala ng kabuluhan. Your labor is not in vain if it is done in the name of the Lord. O saan ka pa? Hello? Malapit na bumalik ang Panginoon. Saan mo inaaksaya buhay mo? Ano pinagkakaabalaan mo? Hindi ko sinasabi huwag kang maghanap buhay. Hindi naman tama yun. Kaya lang, dapat, alam mo, yung hanap buhay. Pero yung paglilingkod sa Lord, kasi ang sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen. So, hindi ka lang nabubuhay dahil sa tinapay. Napakalagang tinapay ng buhay na dapat wag nating kaligtaan ang pagkain ng salita ng Diyos. Nakapakinig kayo ngayon. I hope this will excite us to serve the Lord the more. Are you excited? Excited. You're the man. So every time you come across yung theme natin, reigning with Christ in glory, you know what it means. It's a person. It's a period. It's a place. It's a pursuit. Now I challenge you. Let's pursue godliness. Let's pursue righteousness and holiness. Kasi he that doeth not righteousness is not of God. Salamat, Panginoon, sa napapanahong mensahe na aming napakinggan. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang dahilan kung bakit kami nakarating sa pananampalataya. Ikaw ang dahilan kung bakit kami, Panginoon, ay naging anak nyo. Ikaw ang dahilan kung bakit kami naglilingkod sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, nawa bigyan nyo kami ng pagtitiis para makayanan ang lahat ng pagsubok sa buhay at manatiling nakakapit sa inyong mga pangako, sumusunod sa inyong kalooban, namumuhay para sa inyong kaluwalhatian. Pagpalain niyo, Panginoon, ng bawat isang nandirito na kami hindi lang mananatiling tagapakinig, kundi magiging tagatupad ng inyong salita upang sa buhay nito makikita ang pagkakaiba. Bilang inyong mga anak, kami nagliliwanag sa mundong punong-puno ng kadiliman. At inyong inutos, Lord, na magliwanag nawa ang aming mga ilaw sa sanglibutan. Upang lahat ng nakakakita ay magluwalhati sa inyo. Sapagkat kami, Panginoon, ay kinikilala niyong anak. Salamat sa bawat isang nandirito ngayon.
on the occasion of our 21st anniversary, we thank you, Lord, for your faithfulness. We thank you, Lord, for what you have been doing in our lives. At salamat, Panginoon, in whatever way na nagiging blessing, Panginoon, ang inyong salita, ang inyong gawain, sa pamamagitan, Panginoon, ng mga taong nagpapagamit sa inyo, nagiging pagpapala, at nagiging biyaya, daluyan ng pagpapala sa mga taong kasama namin. Pinupuri ka namin, Panginoon, na tunay na sinasamba, at lahat na ito aming samod na langit sa pangalan ni Kristo Jesus. All the people say,